Natapos na kahapon ang implementasyon ng 60-day price cap para sa kada kilong presyo ng imported rice. Pero isinusulong ng Department of Agriculture na may patupad ulit ito sa Agosto para matutukan ang abot kayang presyo ng bigas. Nakatutok si Alyssa Insigne. Mas mababang presyo ng bigas ngayong bare months. Yan ang pinangako ng Department of Agriculture sa publiko. Ayon sa DA, simula sa harvest season sa Setyembre, maaari nang maramdaman ang mababang presyo. Ang planting started ngayon pa lang, actually kasagsagan marami nagpa-plant eh. So September, mid-September start ng harvest nun. So tamang-tama kung August mas mura ang fertilizer, yung September, October, November harvest should be relatively lower cost than expected. Isa sa mga dahilan ng pagpapababa ng presyo ay ang pag-i-implement ulit ng 60-day price cap na pinopose ng DA. Kung maaaprubahan, maaaring Agosto pa lang ay maramdaman na ang murang presyo. Dahil ngayon walang harvest eh. So if we lift yan, tumakas na naman. But then by kung another 60 days, by August, September, paumpisa na ulit yung harvest natin. So parang mag-stabilize ang supply. So maraming supply. In general, mas makontrol natin inflation. Isa rin sa nakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas ay bumababang presyo ng fertilizer at langis na ilan sa mga malaking gastusin ng mga magsasaka. Ang good news ng fertilizer sa mundo ay bumagsak din ang presyo. So yes, it should lower the cost of our production and hopefully ma-stabilize yung presyo ng bigas in the second half of the year. Tuloy-tuloy din ang programa ng pamahalaan para matulungan ang mga magsasaka. Pumirma sa isang joint circular memorandum ang DA kasama ang Department of Interior and Local Government para sa exemption ng real property tax ng mga warehouse at building na ginagamit na storage ng farm products. Alyssa Insigne, IBC News.